Kaugnay pa rin po ng protesta ng mga taxi driver, makakausap natin si LTFRB Board Member Attorney Ariel Inton. Magandang tanghali po, Ginoong Inton. Magandang tanghali po at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Opo. Nagbanta po yung mga nagprotestang taxi na maglulunsad sila ng tigil pasada kapag hindi nyo sila napagbigyan sa kanilang hiling. Reaction nyo po rito? Well, yung kanila pong mass action, yung kanilang pag-rally at itong binabalak nilang tigil pasada, yan ay karapatan nila kung ganyan po ang nais nilang paratingin, no? Ganyang paraan, eh nasa kanila po yun. Pero ang aking pong reaction dyan, hindi naman po magiging basihan ng LTFRB board. Kami po, yung pong mass action, yung pong pagbabanta ng tigil pasada o pananakot po, hindi po yan ang magiging basihan po namin. Yung po sa mga inihain po nila motion for reconsideration, yung mga argumento po nila doon kung bakit di umano, meron po kaming pagkakamali, yun po magiging basihan po namin. Pero hindi po yung mga pagbabanta nila dahil hindi naman po yun ang issue na dapat po na harapin po natin. No? So, ang issue po dito, yung kanila pong pagtutol dun sa distansya, sa waiting time yata at sa pagbawas ng waiting time. So, ang sinasabi niyo po ang sinasabi niyo po, hintay na lamang po yung inyong desisyon at huwag muna silang magkilos-protesta, ganun ho ba? Opo, magkakaroon po ng hearing to. Napag-usapan po namin sa board na i-consolidate po namin lahat ng motion for reconsideration at magkakaroon po kami ng isang hearing para po dinggin yung kanilang mga motion for reconsideration. Pagkatapos po noon ay amin pong dedesisyonan. Kasi po, Sir Rafi, ngayon po ang umiiral pa rin po kasi yung 30 pesos na flag down rate. No? Opo. Ang hirap po sa ilan po natin kasamang taxi driver, ang kinakailangan po, ipatupad po muna natin yung 30 pesos. Dahil hindi naman po wala namang pagbabago Yung pong, bago po naging permanente itong 30 pesos, ito po ay isang provisional, nagkaroon na po tayo ng provisional rollback ng 10 pesos from 40 to 30. Last year pa po. Ang ginawa lang po ay naging permanente po ito. Pero meron ho ba kayong datos kung ilan yung sumusunod noon doon sa provisional decrease ng pamasahe? Marami na po kami na disiplina na pinagmulta ng 5,000 piso yung mga nasumbong mga po ng mga mananakay na hindi nagbibigay po ng 10 pesos. Yung po umiiral ngayon at sana po sundin natin yon. So ang sinasabi niyo po noon, ang sinasabi niyo po kung noon ay sumusunod naman sila doon sa provisional decrease at well obviously may naiuwi pa rin sila sa kanilang mga pamilya. Ganun ho ba ang sinasabi niyo ngayon at permanente na ganun pa rin dapat ang mangyari? Ang ibig ko po sabihin na wala pong pagbabago sa pamasahe. Opo. Noon 30 pesos pa rin po yung flag down rate, no? At marami na, kumbaga, yung pong 10 pesos, dapat po ay ibigay nila yon sa mga pasahero. Kahit may pending motion for reconsideration sila. Kasi nga po, umiiral po yun kahit dati pa as a provisional 10 peso reduction. Doon sa motion for reconsideration po nila, nasilip niyo na po ba't meron ho ba silang bagong argumento na po pwedeng mapakinggan at magpabago po sa isip ng LTFRB board? Meron po sila mga argumento na sinasabi po na masyadong mahaba yung 500 meters doon sa, kasi po ngayon 350 per 300 meters, kapag na-calibrate po ay magiging 500 na po. Doon po sila nagsasabi na napakahaba yun para kitain yung 350. Meron din pong mga nag-file na galing po sa ibang region. Ang sinasabi nga po nila doon sa kanilang lugar ay meron speed limit, kaya hindi sila makakatakbo ng ganun dahil may speed limit, kaya mahirapan silang kumuha ng ganun 350 per 500 meters. So may mga ganun argumento po sila na amin pong pag-aaralan. Ilan na po yung petisyong natanggap ninyo at may timetable ho ba kung paano at kailan makakonsolidate lahat ito at nang mapakinggan na yung kanilang panig?
Meron na pong kung hindi po ako nagkakamali, sa operator po, sa driver, sa stop and go, tatlo po, nakapag-file na po sa amin. Ang hinihintay po namin yung mga nag-file na yata sa region. No? At ito naman po, sa lalong madaling panahon po, magkakaroon po tayo ng hearing dito. So kahit po yung mga naka-file sa region, dadalhin nyo rin po ba sa national para ma-consolidate na po lahat-lahat? Apo, madali naman po yun. At kahit last week pa po naman nasabihan na po namin yung mga regional directors namin. Ano po mensahe nyo doon sa mga taxi driver na ito nga at nagbabanta pa rin ng mas malawakang kilos protesta, tigil pasada pa habang hinihintay yung kanilang motion for reconsideration? Iginagalang po natin ang kanilang mass action kung yan po ang paraan nila na para iparating yung kanilang hinaing. Pero mas makakabuti na mag-concentrate po tayo sa legal na proseso katulad nga po din sa mga motion for reconsideration. At sana po, isa pong panawagan sa kanila na ipatupad po nila yung 10 peso reduction ng flag down rate. Dahil ito po ay umiiral po ngayon. No? At sa mga makakatanggap po kami ng mga sumbong na hindi to ibinibigay ng ilang mga taxi driver, tutugunan po namin yan at mumultahan po namin yung mga taxi driver na hindi po nagpapatupad ng 10 peso reduction. Yun naman pong kahilingan nila na isuspindi yung calibration ng kanilang mga unit, yan po ay titinggin po natin sa hearing pag na-iset na po natin yung mga motion for reconsideration. Pagdating po doon sa kanilang reklamo na bagamat nagmura yung presyo ng gasolina, yung presyo ng spare parts naman ay nagmahal pa lalo. Meron ho bang datos na nagpapakita nito at iprinisinta ho ba nila sa kanilang motion for reconsideration ito para makonsidera po ninyo? Kung meron po silang data niyan, i-file po nila, no? Ilagay po nila sa mga motion for reconsideration nila. Dahil wala pong konkretong data na ipapakita po sa kanila na yun nga, na tumataas yung mga spare parts. Ang tanging masasabi natin principal source of information natin na nagiging basihan po natin ng desisyon ay yung paggalaw nga po ng presyo ng gasolina, ng crudo. So, yun po ang pwede po nilang maihain sa kanilang motion for reconsideration. So kahit na paulit-ulit po nilang babanggitin ito sa kanilang mga protesta, hanggat wala hong naibibigay sa inyong konkretong figures, hindi ho magiging parte ito ng inyong magiging desisyon? Opo, hindi po magiging parte ng desisyon namin yung pagpuprotesta dahil kami naman po dito sa LTFRB, ako, I can speak for myself. Anytime naman po, pwede po silang pumunta dito para kausapin po ang inyong lingkod. Yes, Attorney Inton, si Connie Season po ito, ano? Attorney? Yes, Ma'am Connie. Opo, kapag natuloy po itong banta nga na magtigil pasada itong mga taxi operators and drivers po, ano sa tingin ninyo, paano magkakaroon po ito ng effect o anong effect nito doon sa mga mananakay naman po natin? Ganun ho ba kalawak yung bilang nila para maapektuhan? But depende po sa kung sino po ang susunod sa kanila, no? Kung ito bang mga susunod pa sa kanila yung mga ibang taxi driver, no? Na tigil pasada. So makikita po natin kung magkakaroon nga po ng shortage ng taxi. Meron naman po mga alternatibong mga masasakyan ng mga tao. Yun po naman available naman. So, malalaman po natin yan kapag talagang iplinan nila. Ba't sa ngayon po, Attorney, dun sa tansya ninyo kasi yung mga nagpo-protesta ngayon at humihiling po ng meeting na makausap itong si Mr. Hines, sinasabi nila ngayon na marami-rami na yung grupo nila. Meron ho ba tayong mabibigay na impormasyon? Ilang grupo ho ba to ng taxi operators? Wala po tayong impormasyon na konkreto dyan kung ilan po, katulad po ng stop and go, hindi po namin alam kung ilan po talaga ang member sila ng taxi. Tapos yung iba po mga taxi drivers association. So, hindi ko po masabi, no? Pag ang pwede ko po nang masabi dito na is na
hindi po lahat ng taxi driver ay kanila pong Sumang-ayon. Opo, Opo. kasabi. In fact, ngayon umaga po, taxi po sinakay po papunta sa opisina. Alright. Attorney, ito rin parang bilang paglilinaw na lang din po, yung pinapatupad po ba natin na ngayong Abril, ito pong sinasabing 3 pesos and 50 centavos po na for every succeeding 500 meters, ganun din po dun sa 90 minutes waiting time? Ito po. Salamat po, Ma'am Connie, at papaliwanag po natin ng mas Opo, malinaw go yan. ahead po. Yung sa Abril po kasi, itong buwan ng Abril, April, May, June, yun po ang schedule ng calibration ng mga taxi unit. Depende po sa ending ng kanilang plate number. Ngayon, Abril po, start po ng calibration. Okay. So, hanggat hindi po sila nagpapakalibrate ngayong buwan ng Abril dun sa mga dapat mag-calibrate ngayon, then hindi pa po mapapatupad yung 350 per 500 sa kanyang taxi kasi kailangan yung calibration. Okay. So kahit po ngayon, araw na to, hindi po, kunyari, sila dapat mag-calibrate ngayon. Hindi pa sila calibrated ngayon hanggang next week, no? Hanggang bago matapos yung Abril, hindi po, wala pa po yung 350 per 500 meters nila. Pero how is your However, monitoring, sir? Paano nyo minomonitor? Meron po kaming monitoring yan kasi kinakailangan din po yung schedule po kasi yan, schedule din ng refilling ng taxi. Kaya mamamonitor po natin yan. I see. No? So kapag hindi pa calibrated, hindi sila forced kahit na Abril na ipatupad po itong 350? Per 500 meters. Opo, yun Yes. nga po. Pati sa Opo, waiting kasi time, di ba? 90 may minutes schedule po? sila ng calibration. Ano po? Pati 90 minutes waiting time, ganun din. 350 rin. Opo. Alright. Kasama po rin sa calibration yan. Basta ang umiiral sa ngayon, sa lahat po ng taxi, ay yung 10 pesos na reduction sa flat down rate. Alright. Yung waiting time saka yung distansya, depende po sa kanilang panahon ng calibration. Alright. Maraming salamat po sa binigay niyo sa aming oras at impormasyon. Anytime po. Yan naman Salamat po si LTFRB Board Member Attorney Ariel Inton.